lasing pala siya, may patakaran tayo pagdating sa drunk driving. Dapat yon kinulong siya at inimpound yung kanyang sakyan. Ang nangyari, iniscortan pa siya pauwi ng kanyang condominium sa BGC. Sa magkanong kadahilanan? Mr. Chair. Okay, prove to me na hindi nyo binibaby-baby itong Christopher Lim de Vera. Suspindihin yung lisensya nito. Yes, I Mr. want Chair. this license suspended. Yes, Mr. Chair. Before I proceed, since nandito si Congressman Bonifacio Busita, kung meron siyang gustong sabihin or opening statement, Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Sa ating po lahat, good morning. On behalf of One Rider Party List, Mr. Chair, with Honorable Congressman Rhodes Gutierrez, nagpapasalamat po ako na maging parte ng Joint Committee Hearing on Public Services, Local Government and Finance for the Senate Bill number 1976, Fair Traffic Apprehension Act, introduced and authored by Honorable Senator Rapi Tulfo. Mr. Chair, since 2006, noong ako po ay nasa active service pa sa PNP at nakatalaga sa PNP Highway Patrol Group, marami na po ang humingi ng tulong sa akin na mga nabibiktima ng pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas. Hanggang ngayon po, 18 years na ang nakalipas. Ganun pa rin, Mr. Chair. Marami pa rin ang mga abusado sa kapangyarihan at ginagawang negosyo ang dapat sana ay serbisyo. Kamakailan lamang po, isang rider ang namatay sa Dasmariñas City, Cavite, resulta ng maling pagpapatupad ng batas. Ipinahila ng enforcers ang dump truck na nasiraan at inilipat sa parte ng madilim na kalsada sa tabi ng malaking puno ng kahoy at walang ilaw. Sa kasamang palad po, Mr. Chair, isang rider ang bumangga ang minamanehong motorsiklo sa nasabing truck at namatay. Siningil ng 5,000 sa towing ang may-ari ng truck at pinagmulta siya ng 1,000 pesos bawat oras. Siya po ay nagkaroon ng bayarin sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City ng kabuang halaga ng 107,000 pesos sa loob lamang ng 5 araw. Sa LTO, Mr. Chair, maraming beses na po nating napatunayan may mga district officers, enforcers, inspectors, even evaluator, hindi alam ang batas na kanilang ipinatutupad. Ganon din po, may mga police at mga local enforcers. Marami sa kanila ang hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Ang mga pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas ay nagaganap, Mr. Chair, araw-araw, gabi-gabi sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Hindi lamang po mga riders at mga drivers na kanilang nabibiktima ang kawawa-awa at napiperwisyo. Nadadamay din po ang pamilya ng mga ito. Nagmumulta sila ng malaking halaga sa maling panghuli. Dagdag pa dito, ang abala at gastos at mga pagliban sa kanilang trabaho, no work, no pay. Maliban po dyan, Mr. Chair, nasisira at patuloy na sinisira ng mga tiwali at mga abusado ang imahe ng kanilang ahensya. Mr. Chair, pinipili po ng mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas at abuso ang magbayad na lamang ng multa o magsuhol dahil mas malaki ang magagastos nila at liban pa sa trabaho. Hindi nababayaran ang danyos at hindi pinapaganagot ang pulis o ang enforcer na nagkasala kapag sila ay nag-contest. Mr. Chair, kung mayroon po tayong batas, katulad po ng ating panukala, Air Traffic Apprehension Act, mapoproteksyonan po nito ang mga kapatid nating motorista laban sa pang-abuso
at maling pagpapatupad ng batas. At maiangat din po natin ang imahe ng LTO, NP, MMDA at ng mga enforcement units ng mga lokal na pamahalaan. Mr. Chair, bilang principal author po ng House Bill number 3366 sa Kongreso para sa Fair Traffic Apprehension Act, nagpapasalamat po ako na dito sa Senado ay nabigyan ng atensyon at priority ang Senate Bill number 1976, Fair Traffic Apprehension Act, authored by Honorable Senator Raffy Tulfo. Sa ngayon po, Mr. Chair, ang substitute bill for House Bill number 3366, Fair Traffic Apprehension Act, matapos ang ilang mga hearings sa Committee on Transportation, ito po ay kasalukuyang nasa Committee on Appropriation ng House of Representatives para sa kanilang comments and recommendations, particular sa provision for compensation, bago po ihain sa plenary para sa second and third readings. Muli, Mr. Chair, maraming salamat po on behalf of Panrider Party List at ng mga kababayan nating motorista. Maraming salamat, Congressman Bonifacio Busita. Meron akong nasagap pala sa news lately. 2 weeks ago, andito yung MMDA, no? Merong nahuli na counterflow sa EDSA busway. Ang nangyari, sa halip na tikitan, itong nag-counterflow na sakay sa isang SUV, iniskortan papuntang BGC sa kanyang kondo ng isang MMDA traffic enforcer. Meron ba tayong taga-MMDA dito? Anyari po, bakit po sa halip na nag-counterflow, tikitan, ang ginawa, iniskortan papunta pong kondo niya. Sino ba yung Poncio Pilato sa SUV at sobrang super VIP treatment, hinatid pa? Naging escort patuloy kayo po, yung traffic enforcer. Yes, Mr. Chair. Good morning. I'm Attorney Victor Nunez of the Traffic Enforcement Group of MMDA. Totoo po yun nung madaling araw ng July 28. May dumaan na private SUV sa bus lane counterflow from Guadalupe going to I think Buendia. It was monitored by the MMDA Command Center. Nagpapunta po ang MMDA Metro Base ng enforcer. Actually, tatlong MMDA traffic enforcers. So, dun po sa command center ng MMDA, kompleto po doon may PNP. Sir, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Proceed, sir. Yes po. So, the 3 enforcers were dispatched from our command center. Naabutan po yung SUV at pinaatras ng mga MMDA. Actually po yung bus carousel, alam naman natin it is within the exclusive jurisdiction of the OTR. Sir, pwedeng paki-shortcut. Yes po. Sino po yung sakay ng SUV at bakit po siya inescortan pa pauwi ng kanyang kondo? Yes po. Ang Bakit siya nag-escort binigyan ng super VIP treatment? ang nag-escort po sa kanya hindi po MMDA. Sino po yun? From SAIC, DOTR. Ang nag-escort po sa kanya 2 Coast Guard Aha. and 1 personnel of SAIC under DOTR. MMDA were there to issue ticket citations because ang dapat po talagang naniniket sa exclusive bus carousel violation ay DOTR ang SAIC. It just so happened that wala hong panikit yung team leader noon. That's why ang MMDA po ang nag-issue ng ticket. So, a ticket was issued. A ticket was issued for illegal counterflow and ano pa ba? Reckless driving. Okay. Although may dumating din pong police because medyo maraming dumating na mga from different agencies enforcers. So the MMD enforcer Kaya even pala, sir, okay. Yes. Sino po yun?
yung sa SUV? Si ano, alam po ng DOTR. DOTR, I need the name of that person. His name is Christopher. Christopher Lim De Vera. Christopher Lim de Vera. Ano po siya? Sino siya? Taga saan siya? Taga gobyerno ba ito? Christopher Lim Mr. de Chair, Vera? the investigation is ongoing. Itong si Mr. Christopher De Vera, nag-issue na po ng show cause order ang LTO dito po. When this incident happened, Mr. Chair, we were not there, but ang initial report was nakainom po. So, lasing. Opo, Mr. So Chair. kung lasing siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpound yung kanyang sakyan. Bakit iniskortan pa siya po ng bahay? Naging baby pa tuloy siya ng DOTR. Unfortunately, Mr. Chair, when the PNP was there, we were left with what? Mr. De Vera po, yung driver, Ano po? sorry. Ikaw muna, sino ba to si De Vera? Anak ba to ni Herodes o pamangkin ni Poncio Pilato? Bakit gano'n na lamang yung itrato to? Maging yung pulis, hindi siya kayang arestuhin, untouchable siya, nagsidatingan kayong lahat. Sabi mo, ang daming nagsidatingan. Mabuti pa palang MMDA, nag-issue ng ticket. And I commend you, MMDA, for doing the right thing. Na-issuean siya ng ticket regardless kung sino man siya doon, kung sino man siya na Poncio Pilato. Ito lang DOTR, nakakapikon at saka itong PNP. Come on guys, huwag kayo matakot. Bakit? Ba't ganon? Yeah. Lasing pala siya, may pataklan tayo pagdating sa drunk driving, syempre, lasing siya, makakadisgrasya siya sa daan. Ayun na nga, buti walang nagdisgrasya kasi nag-counterflow siya. Dapat yon kinulong siya. At inimpound yung kanyang sakyan. Ang nangyari, iniskordan pa siya pauwi ng kanyang condominium sa BGC. Sa magkanong kadahilanan? Mr. Chair, if I may, I was able to get the information po, i-relay ko po. I'll just continue from ASEC Tracker Lim. So, ang nangyari po, tama po, no, may dumating po mga kapulisan, and then eventually po, nung dumating na rin yung ibang from SAIC, from MDA, so umalis po yung kapulisan, no? Ang actual po nangyari, so nag-back po, no, to go back to the nearest exit. Ang nangyari po, yung ginawa nung SAIC personnel po, no, yung kasama namin sa DOTR, when they were left with the situation, ang naging decision po nila was samahan doon sa tirahan. I think sa BGC po yung tirahan. Ang nasa mind nila when we investigated, kasi ongoing po yung investigation, no, was that para hindi makasakit or hindi kaya makadrive, sinamahan po, drive hanggang BGC. So may ongoing po kaming investigation because ang kailangan po namin nila dapat ginawa is idala nila agad sa police, sa presinto po. Which unfortunately nga po hindi nangyari nung nandun yung ating kapulisan. Teka muna, so bakit pinalis yung pulis? Ba't kusang umalis yung pulis o pinalis yung pulis? I'll be honest with you, ang pagkaalam po namin, kusa po silang umalis. Wala naman pong pinaalis. Bakit kusang umalis yung mga pulis? Siguro po, no, I will make a Do you have the conclusion. name of those policemen? Wala tayong name, ano? We have no name yet, Mr. Chairman. That's why it's still the investigation is ongoing po. Okay. Okay, so kusang umalis yung pulis. Yung pulis ba pumasok sa loob ng SUV, nagsara ng pinto, yung driver at saka yung mga pulis? Not that we know of, Mr. Chair. That's why we're asking. May inabot ba dun sa mga pulis? Ako, based on the CCTV footage po. Kasi hindi naman siguro alis yung pulis for nothing. So kaya siguro, so hindi nyo nakuha yung pangalan. Siyempre, merong dispatch yan, di ba? Sino ang tumawag ng pulis? Mr. Chair, if I may. Yes, sir. Yung police po parang mobile siya na naka-standby near Guadalupe. We were able to get the name of the two policemen. We already endorsed it to DILG yesterday for their own investigation because lumapit naman po sila and yung dalawang police ang tinanong lang sa enforcers namin kung may resistance ba yung driver or pumapalag ba yung driver, something like that. Pero alam ng mga pulis na
Lasing yung driver. The enforcers told them na, Chief, Dati. mukhang nakainom po itong driver. Oh, so dapat yung police nag-take over na doon. Hindi na sa presinto para hindi siya makadisgrasya. In the first place, one-way siya, counterflow siya, doon pa lang, muntik-muntik na siya makadisgrasya. Buti na para siya. So dapat, sinamahan siya sa presinto, kinulong siya, inimpound yung kanyang sakyan. So doon may problema ating police. Anyway, meron kang pangalan po. Yes, we already gave the names to the DILG yesterday at the House of Representatives hearing at under investigation na rin po ng DILG yung dalawang police na nandun during that incident. Okay. So, thank you, sir. DOTR, sino po sa tauhan ninyo ang sumama sa kondo o naghatid sa BGC sa kondo ni Christopher Lim de Vera? DOTR ba yan o yung ibang agency? DOTR, Mr. Chair. Kasi po ang nangyari when umalis na po yung PNP and MMDA, kaysa po ipabayaan po yung driver na nakainom na mag-drive at meron pang disgrasya mangyari, hinatid po sila. When we found out the following day na ito po yung ginawa, pinatawag ko po silang lahat and I asked, binayaran ba kayo? May pera ba kayong tinanggap? Ang sinabi po nila is wala. Sabi ko, may binigay ba na anything? Pagkain, whatever. Ang sagot nila wala, Mr. Okay. Chair. So we cleared that up. But may mali lang po talaga on our side is that dapat sa police station po inatid. Correct. So, anong nangyari dun sa dalawa? They are investigated po right now. They're being investigated, Mr. Chair, and we will submit the report to you, Mr. Being Chair. investigated. This was 2 weeks ago. So, continuous pang investigation. Yes, because they're interagency po, merong MMDA, may DILG po as well, Mr. Chair. Kaya nga, pero sa part lang ng DOTR. So, dahil inamin mo, tauhan ninyo yung naghatid sa kanya papuntang BGC sa kanyang kondo. So, sabi nyo, your people are being investigated, those who are involved. So, for 2 weeks, you keep investigating. Hanggang ngayon, wala pa ng resulta ng inyong investigasyon. Meron na po, but we want to be very precise po on our investigation so that... Very precise. Opo, yes, Mr. Chair. Define very precise para sa iyo. Para ko, Nandiyan na, alam mo na may violation yon. Lasing, nag-counterflow, At and police. ginawa ng inyong tauhan, sa halip na idiretso sa police station, diniretso sa kondo. Sinamahan. Ano pang klaseng investigation, ano pang klaseng ebidensya ang hinahanap niyo po? Baka kamag-anak mo to, Christopher Lim, Asik Lim. Hindi mo kamag-anak. Mr. Chairman, no, he's not Hindi, related okay. to us. Hindi nga, sir. Hanggang ngayon, ini-investigate niyo pa rin itong tauhan ninyo na very obvious naman talagang may violation siya or meron siyang ginawang hindi tama at inamin mo rin. At hanggang ngayon, nag-imbestiga pa rin kayo dahil you want it to be very precise. Ano pa yung kailangan pa maging precise kayo bago nyo patawan ng sanction itong tauhan ninyo? Check nyo nga sa Google sino itong Christopher Lim de Vera. Would somebody check? Tingnan mo sa social media, who's this guy? Para pati yung DOTR natatakot na ata. Buti pa yung MMDA. May plate number tayo? LTO? Do we have the plate number of this guy? This guy is dangerous. Good morning, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we have the plate number of the vehicle. And then, meron tayong pangalan niya, MMDA. Do we have his name? Yes, sir. Kasi we got the name because yung MMD enforcer who yung nanikit. So all the details were given to DOTR for them to issue show cause order. Yung LTO po yung ng show cause dun sa registered owner and the driver of the vehicle involved, Mr. Chair. Okay, ano po yung show cause order ninyo? Mr. Greg Pua Jr., Executive Director ng LTO, sir. Yes, Mr. Chair. Nung nalaman po namin itong nag-trending siya, Mr. Chair, we immediately issued show cause order to the registered owner of the vehicle under the name of Wivina Lim de Vera.
Ano pangalan po yung owner ng vehicle? Wivina Lim De Vera. Female ito, si Wibina. Yes. Female. Yung Mother. driver is male? Yes, Mr. Chair. Male. Okay, why would you issue a show cause order to the owner of the vehicle when in fact Wibina was not the driver or was not in command of that vehicle at that time of the apprehension? At the time of the issuance of the show cause, Mr. Chair, we don't have any information yet. I thought you already have that information from the MMDA kasi the fact that the MMDA was able to issue a ticket to that driver, then dapat ang show cause order doon sa driver, hindi po doon sa owner ng vehicle kasi yung vehicle hindi naman nakabangga, Yes, Mr. Chair. hindi But naka-aksidente. at that time, Mr. Chair, nakita namin nag-trending po yung video. We immediately issued show cause only to find out after that MMDA issued a OVR for the driver, Mr. Chair. Okay, prove to me na hindi nyo binibaby-baby itong Christopher Lim De Vera, suspindihin yung lisensya nito. Yes, I Mr. want Chair. his license suspended. Yes, Mr. Chair. Very good. So, maasahan ko kailan masuspindi ang lisensya nito. The case is already submitted for resolution, Mr. Chair, and we will immediately resolve it. Thank you, Mr. Greg Pua Jr., Mr. Chair. Executive Director ng LTO na nangako sa atin na masuspindi ng lisensya nitong si Christopher Lim De Vera. Asek Jose Lim, gusto ko yung mga tauhan mo maparusahan. Stop na yung mga tinatawag niyong bullshit na Stop niyo na yung investigation, sinasabi niyo precise investigation. Stop that. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Huwag naman kami. Mr. Chair. Suspindihin niyo po yung tauhan niyo. Can I expect from you to sanction this? Ilan po sila? Yes, Mr. Chair. Ilan po yung mga tao niyo na 3 po yung naghatid po sa so kanila, these Mr. three persons from DOTR, I want them sanctioned. Ano po yung possible sanction na pwede niyo pong maipataw? We're looking, meron pong administrative sanction and we're looking also yung criminal liability po. Good. So sa administrative sanction, ano po ang nakikita niyong pwede ipataw sa taon to? Besides suspension po, baka pwede pong matanggal sila po, Mr. Chair. Very good. That's music to our ears. Okay. So I would like you to give us an update maybe before the end of the month kung ano na talaga ang nangyari doon sa ating napag-usapan at kung na-implement po yun, I want a black and white, I should be furnished in black and white yung pong naging desisyon ninyo at yung pong pag-implement ng inyong desisyon. Yes, Mr. Chair. Thank you, thank you. Sino kanina Mr. Chair, if I may. Congressman Busita? Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang, di po ba sa LTO, Mr. Chair, napansin po natin, pag ordinary person yung offender, mabilis silang mag-revoke ng license, Mr. Chair? Siguro po, maging patas tayo dito, Mr. Chair. Thank you, Mr. Busita. Yun nga kanina, nakita naman natin sa video, pag yung malilit na tao, ang bilis na hulihin at tikitan, kikilan, pero pag mayaman, medyo binibibi-baby at yan na nga, isang example, itong si Christopher Lim De Vera na super VIP, hinatid pa. Sana yon nakakulong na para hindi na siya magpo-post ng danger sa ating mga kalsada. Okay?